of Peace. Ilang tulog na lang ang papasko na. Yung verse na napunta sa akin ay yung Advent of Peace. Every time na ganitong panahon, meron po tayong 4 na Advent tuwing ganitong panahon. Kay Brother Eric, yung Hope. Sa akin po, napunta yung Peace. Kay Sis Mabel, Joy, at kay Sister Ivy, sa Love. Ang hope po, sa hope Jesus brings to the world, we reflect the anticipation of His first coming, the Messiah, and we look forward to His promise and return. Sa peace, a time to prepare for the peace Christ offers, both in the world and in the hearts of believers. At sa joy po, represent and focus for the joy and celebration, at ang love to reflect on God's love for humanity demonstrated through the birth of Jesus. Let us pray muna po for the guidance of God as I share the good news for the candle of peace. Almighty and merciful God, let neither of daily work nor the cares of this life prevent us from hastening to meet your Son. Enlighten us, Lord, with your wisdom and lead us into His company. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Sa Lucas chapter 2, verse 6 to 14, para sa iyo, ano nga ba ang kahalagahan ng Pasko? At ano ang layunin as we celebrate Christmas? Dahil nga ba sa mga regalo? Sa Christmas tree na bare month pa lang, tinatayo na, inaayusan ng mga pailaw at dekorasyon. O yung mga handang lechon, salad, hamon, keso, di bola. Pero yung mga bata, akala nila ang Christmas dahil may Santa Claus. May regalo, may caroling. Ang totoo, we celebrate Christmas because of Jesus, the Son of Righteousness. Kaya tayo may simbang gabi. Ito yung tinatawag na Christos Mass o Christ Service. Inaanay kay Kristo yung pag-aalala sa kanyang kapanganakan. Yung iba, they do not think the real meaning ng Christmas. Kung saan, ang reason why we celebrate Christmas, ang Pasko ay tungkol sa Panginoong Jesus. Isinilang siya upang maging tagapagligtas natin sa kaparusahan, sa kasalanan. Pumunta siya dito sa mundo upang alukin tayo ng regalo ng kaligtasan. 2,000 years ago, nang naparito siya to die on the cross, He is the Messiah, the Lord Emmanuel. Emmanuel, which means God is with us. Hindi sa regalo, sa games, sa prizes, sa mga bagong damit, sa Christmas party ang sentro ng Christmas, kundi ang ating tagapagligtas. Si Jesus, wala nang iba. Siguro, nung nagpatala sina Jose at Maria, maaring pinanghihinaan na sila ng loob. Unang anak niya, ang kanyang sisilang, at ipinanganak niya ito sa sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Pag sinabing sabsaban, let's imagine, hindi ito malinis. Bilang nanay, kailangan ng sanggol na maalaga ang mabuti. Umiiyak siya, kailangang pakainin o inumin ng gatas at patulugin. Di ba tayo nga, pag nanganganak, ayaw nating padapuan ng lamok ng ating mga anak. Si Maria, nung time na yon, umaasa lang siya sa nag-aalaga sa kanya.
Hindi din siya makakapagdesisyon para sa kanyang sarili. Noong panahon ni Maria, delikado ang kalagayan ng mga sanggol at madalas namamatay ang babae sa panganganak. Naalala ko tuloy yung asawa ng broker ko last 2 weeks ago ata. Tagal nilang naging best friend ng kanyang asawa. Childhood friend pa sila ng kanyang asawa. High school, college, at last year lang nagpakasal. High school, college, sila naging mag-BF. Hanggang last year lang nagpakasal at nabuntis. Nabuntis sa kanilang unang baby, Sana. Di ba nga, sabi nga, pag manganganak ang isang nanay, nasa hukay na ang isang paa. Nung 6 months po ang bata sa sinapupunan ng nanay na to, pumutok ang panubigan at namatay silang mag-ina. Magpapasko pa naman. Sobrang mahirap manganak, lalo na ng panahon na pinanganak si Jesus. Pero bakit kaya ninais ng Diyos na pumunta si Jesus dito sa lupa? Sa isang maselan na kalagayan, isang sanggol. Kailangan kasing ipanganak si Jesus para maging taong katulad natin. At nang mailigtas na tayo sa kaparusahan sa kasalanan, dahil mahal niya tayo. Ito yung regalo niya sa atin na sa bawat araw, nararamdaman natin ang kapayapaan. Hindi lang dulot ng Pasko, bagkos sa araw-araw na pamumuhay natin. Sa Mateo chapter 20 verse 28, sabi doon, "The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many." Kasi layunin ng Lord to glorify Christ. Nais niyang iligtas ang kanyang bayan. The true meaning nito ay ang pagsisisi. To follow na lang yung mga blessing, but the best sa ating buhay, to save us, na mailigtas tayo, hindi lang sa physical, kundi ang ating spiritual soul. May tatlong bagay na may purpose ang Lord. Una, yung tagapagligtas. Sabi sa Mateo chapter 1 verse 20, napakita ang anghel kay Jose sa kanyang panaginip. At sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu." Sa Luke chapter 2 verse 14, sabi doon, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa mga taong kinalulugdan niya." Ito yung mga taong nais ng Lord na iligtas yung pahayag ng anghel na purihin ang Diyos. Glory to God on earth and in the highest, na magkaroon tayo ng kapayapaan at maayos na relasyon sa Panginoon. Yung pangalawa, yung emotional peace of mind. Tayo po ay makasalanan. Nagkasala, ipinanganak sa kasalanan. Lahat tayo, we are sinners, good works not enough. Yung mabubuting gawa, hindi sapat yun. Even prayer. Pero, sa biyaya at awa ng Lord, Jesus is the Savior of our soul, of our spirit. At ang pangatlo, dahil sa peace relationship natin. Dati, committed tayo sa paggawa ng kasalanan. Di natin kaya iligtas ang ating sarili. Di natin kaya mabuhay. Naparito si Jesus para maayos ang relasyon sa Diyos. Do we mean Christmas, Lord of our life? Siya ang Savior. Ask yourself, we only have one life after the eternity. This is appointed life. Christ, the one, the chosen one, the Messiah. At ang pangatlo, He is Lord. He controls our mind and soul. Sa Bible, tayo ang binibitbit ng Diyos.
yung ibang religion, minsan makikita natin pag may bagyo, pag may kalamidad, pag piyesta, pasan-pasan nila ang mga imahe. Pero tayo, we are in God's hand. God is everything to us. Sabi ko nga nung binagyo ng Christine ang kuya ko sa Bicol, hayaan mo na yan, bahay lang yan. Mga bagay na mga pansamantala. Umiyak sa akin yung kuya ko, wala na daw silang matutuluyan. Isang pitik na lang, babagsak na yung bahay nila. Sinabi ko sa kanya, okay lang yan. Pansamantala lang yan, basta manatili ka lang at ang buong pamilya kay Kristo. I ask God, Lord, please help them. Hindi lang po para sa mga kapatid ko at sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo. Even yung mga situation sa Bicol. Then, unti-unti, nagkaroon ng liwanag. Yung mga alumni, yung mga workmate ko dati, even yung boss ko sa Clark Air Base, nag-reach out sa akin during that time. Yung boss ko, almost 30 years na kami hindi walang communication. Tinanong niya sa akin kung okay lang kami. That time, nandun siya sa US. Then, sabi ko, okay lang po kami. Kaya lang, after 3 days, nasunugan naman ang pamangkin ko. Di pa man nakakabangon sa bagyong Christine. Ayun, nasunugan sila. Yung mga kasama ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kilala ko, they give us help with kind and cash. Every time na may nagpapadala, I make sure na masend sa kanila yung mga binigay nila na naibigay ko lahat yon sa taong nangangailangan. Yung boss ko, nung sinend ko yung receipt ng GCash na pinadala niya sa akin para sa kuya ko, sabi niya, kasi baby tawag niya sa akin, baby, ba't di ka gumalaw? Ba't di mo ginalaw? Kahit half ng binigay ko sa kayo. Kasi lahat yun binigay ko sa kuya ko. Sabi ko sa boss ko, boss, okay lang kami. Payapa ang puso ko. At mas need nila yung tulong na pinadala mo. Kasi that time, almost 40 kilometers pa that time para makakuha lang sila ng inumin. Ang sarap ng feeling ay kiloy ka. Yung imposible ay posible sa kanya. Kaya, Christmas is not Santa Claus. But we need Jesus, especially yung mga bata. Not the better cancer, not to be rich. Pero pag ang kalooban ng Lord ang inantay natin, yung the best doon, yung nasa kamay ng Diyos, ang family natin, ang mga anak natin. We need Jesus para yung kapayapaan ng puso ay nananatili sa atin. Kasi Christ of Bible has the power to save us, to save your soul. Si Jesus ang buhay natin. Stand before God. Sa Lucas, He is the Messiah, the Lord. Not our will, not our plan, not our ways, not our desire, but His will. Ipagkatiwala natin sa Lord ang lahat para sa mapayapang pamumuhay. We need to accept God who control our life, that Christ is our Lord. Sa lahat ng ginagawa natin, the meaning of Christmas is not believing only God's will. Sundin ang kalooban niya. Minsan, pagod ang katawan natin, pero malakas ang spiritual life. Sarap ng pakiramdam, di ba? Sabi nga, let's share the gospel. Pero, nahihiya ka. Conviction na ipagtanggol natin ang Panginoon sa mga unbeliever o mananahimik ka na lang.
God say, we will be separate to ungodly people. Mawala man daw ang tao sa mundo, wag lang ang Panginoon. Madawala na sa church, ang girlfriend mo, ang boyfriend mo, ang kaibigan mo, hindi ka na magpapatuloy. Mahirap ka man, wala man o meron, malakas ka man o hindi, malusog ka man o nakakaranas ng sakit. May mga pagsubok man o wala. Go to Jesus. Run to God. Kapag nabibigatan ka na, kasi Jesus has everything. He's more than enough. Kaya, salamat kasi kilala natin ang Panginoon. Kasi, sa Kanya may kapayapaan at kaligtasan. May kagalakan sa ating soul, emotion at spiritual. Kaya, every day dapat Christmas in our heart with everlasting peace. God's goodness in the little things, from resting well and moving with joy to leading loved ones and finding peace in prayer. How to celebrate fullness in your physical life? Sabi dito, take care of the body God has given you. Rest when you need it. Get moving in ways that make you happy and grateful. Thank God for your life's simple gifts like walking legs and beating heart. Pero how to celebrate fullness in your emotional life? Talk to God about your feelings. He's always there to listen. Practice gratitude by writing down 3 blessings each day, or take a moment to breathe deeply and reflect God's goodness. Rely on your loved ones for strength and motivation. And how to celebrate fullness in spiritual life. Spend time with God every day, every minute, every second of our life through prayer and devotion. Worship in a way that resonates with your spirit, be it through song, prayer, or silent reflection. Count your blessing and thank God for each one. Pero, how to celebrate fullness in your family life? Make time for each other, even if just to share a simple meal or chat. Be real with each other, speaking love and honesty. Pray together and support one another through everything. And how to celebrate fullness in your workplace. Do your work with a sense of purpose, knowing it can glorify God. Ask God for wisdom when work gets challenging. Celebrate even the small wins, giving God's glory. God's offer of peace. Sabi nga, the first book of the Bible chronicles the account of the first peaceable kingdom, Eden. Then it goes on to tell of our tragic fall into sin and rebellion sa Genesis chapter 1 to 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Yung bagong tipan begins with 4 great narratives about the one who humanly descended from Abraham to pay a dreadful price for our peace. The sacrificial lamb who died for the sins of the world. Finally, we come to the messianic kingdom of peace that will be replaced ultimately sa eternal kingdom na nais ng Lord. Na bawat isa sa atin, every person to experience yung sinulat ni Pablo. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come repentance.
manumbalik sa Kanya. Manumbalik tayo sa Panginoon. The Bible ends with an invitation to word. Desperate to experience ultimate peace. The peace can be ours because of God who sits on the throne of peace. Sa Revelation chapter 22 verse 3 to 5, no longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. There will not need the light of the lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. At least ask God's offer of peace, or are you accepted God's offer of peace? Of peace? Sa Tagalog po ng Pahayag, chapter 22, verse 3 to 5, walang masusumpungan doon na anumang isinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi at hindi na siya mangangailangan ng mga ilawan o ng mga liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Sa mundo ng kabisihan, karamihan sa tao naghahanap ng peace of mind. Pero mahirap to hanapin kasi ang daming negativity around us. Maraming tao, they look for peace in the wrong places and end up believing things that aren't true. Yung iba, finding peace in relationship. Minsan sa libro, sa kaibigan, even sa mga mamaling paniniwala. Ang totoo, true peace can only come from our Lord Jesus Christ. The peace Jesus gives is something no one else can offer. Wala ni isa, walang ibang makakapagbigay ng kapayapaan kung hindi si Jesus lamang. Kaya, kahit anong mangyari sa buhay mo, God has a plan and will take care of us with His peace. Di natin kailangang pasanin ang mga pag-aalala mag-isa. It brings calm to our hearts and help us trust God completely. This peace gives us strength to face life's challenges without fear. It reminds us that we are loved and never alone. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Basta, focus lang sa Lord at mahahanap natin ang hope, peace, joy, and love that the world cannot take away. Jesus' peace is a gift, and it's always available to those who seek in Him. Kaya, ikaw kaibigan, asan ka man ngayon, naglalakad ka man, nasa bahay ka man, nagtitinda ka o nasa sasakyan, nakatayo ka man dyan o nakaupo ka man, alam ng Lord na nakikinig ka. Tara na, samahan mo kami to praise and worship our Lord Jesus Christ. Peace be with you. All glory to God in the highest. Amen. Amen po. Dadako na po tayo sa ating offering. At sa ating offering, ang offertory usher is Angelica. Ang ating offering verse is Lucas 6 verse 38.